Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Ako na naman po ito ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Anak, bakit mo ba ginagawa ito? Bakit ka gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Marami akong dahilan, Ma, pero hindi ko na kailangan magpaliwanag sa inyo. Ha? Bakit hindi, Abby? Mama mo ko. Ampon niyo lang ako, Ma, hindi kita tunay na ina. Minahal kita na parang tunay kong anak. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto kong makilala ang tunay kong mga magulang, pero nang makita ko sila, tinaboy nila ako. Bakit ka ba nagkakaganyan, Abby? Hindi pa ba sapat na halos ibigay ko na sa'yo ang lahat? Itinuring ka na nga nilang basura. Kalimutan mo na sila. Huwag mo akong didiktahan sa mga gusto kong gawin. Sinisigawan mo ba ako? Ano ba sa tingin niyo? Marahas na sinampal ni Tita Maria ang ampon niyang si Abby. Gulat na nasapo ng dalaga ang kanyang pisngi. Nagsimula nang mamula ang kanyang mga mata. Kita ko sa mukha niya na nasaktan siya sa ginawa ng kinikilalang ina. Pero hindi man lang nagpakita ng pagsuko si Abby. Sa pagkakataong yon, umatras siya kaya maging ako napalapit na sa kanila. Abby, wag mo naman pagsalitaan ng ganyan si tita. Huwag ka nga makialam, Ate Shaira. Kahit ilang beses niyo pa akong pagsabihan, hanggang dyan na lang kayo. Hindi niyo kayang intindihan ang nararamdaman ko. Aba, sumusobra ka na. Wala kang utang na loob, Abby. Ganyan ka eh. Nananakit ka na. Kaya nga ayoko na sa'yo eh. Makalis na nga dito. Saan ka pupunta, Abby? Hindi pa tayo tapos na mag-usap. Huwag mo akong tatalikuran. Tama na, Ma. Huwag mo na akong pakialaman. Hindi mo ako anak. Pero hindi nakinig ng mga sandaling yon si Abby. Mabilis siyang lumabas ng bahay, patakbo ng kalsada. Humabol kami ni Tita Marie. Galit ko na rin siyang sininghalan. Abby, ano ba? Sumusobra ka na. Hindi mo na nirerespeto si tita. Ang lakas ng loob mong pagsigawan na hindi ka niya anak. Mahiya ka naman. Pero bago pa makasagot sa akin si Abby, nakita ko siyang patakbong tumawid ng kalsada. Tila nag-slow motion ang lahat hanggang sa makita kong bumangga ang katawan niya sa isang rumaragasang sasakyan. At imbis na tumilapon palayo, bumulusok siya papasok sa passenger seat. Nakarinig kami ng malakas na impact kasabay ang sigawan ng mga tao. Basag ang windshield at nagkalat ang bubog sa buo niyang katawan, partikular na sa ulo. Dito na kami nasindak ni tita. Abby! Anak! Tuluyan na akong nabingi nang marinig ang malakas na sigaw ni tita. Ilang sandali pa, nagkagulo na sa kalsada. Marami nang nakiusyoso. May narinig pa akong tumatawag na ng ambulansya. Hanggang sa may dumating na traffic enforcers para ayusin ang trapiko habang inasikaso ang disgrasya. Sugatan din ng driver na nakabangga kay Abby pero mas malala ang sinapit ng dalaga. Shaira, ang pinsan mo! Diyos ko! Tita, kumalma lang po kayo please. Dadalhin natin si Abby sa ospital. Matindi ang pinsalang na tamo ni Abby. Baka hindi niya kayanin. Paano na ako, Shaira? Hindi pwedeng mawala ang anak ko. Hysterical niyang wika, kaya wala akong nagawa kundi ang aluin siya. Naluluha naming pinagmasdan ng rescuers na dahan-dahang tinatanggal si Abby sa pagkakasubsob sa kotse. Duguan ang mukha niya at maraming sugat sa katawan. Dala na rin ng bubog na bumaon sa kanya. Mas lalong humagulgol si tita. Pumalahaw siya na animo nawawala na sa kanyang sarili. Naaawa ako pero wala akong magawa maliban sa yakapin ko na lang siya. Nang mahiga sa stretcher si Abby, sumunod kami papasok ng ambulansya. Hindi ko alam kung makakasurvive ba si Abby sa sinapit niya. Pero sigurado kong hindi naging maganda ang epekto nun kay Tita Marie. Abby, anak! Bakit ka ba kasi tumakbo? Tita, kasalanan ko ito, Shaira eh. Kung naging mapagbigay na lang ako ng impormasyon sa kanya, baka hindi siya nagalit sa akin. Hindi siya mapapahamak. Nagkamali ako. Hindi ho kayo nagkamali, tita. Sinadya lang talaga ni Abby na magrebelde dahil akala niya kaya kanyang kontrolin. Kumalma po kayo. Alam kong gagawin ng mga doktor ang lahat. Magamot lang si Abby. Pagbibigay ko ng assurance sa kanya. Ilang oras din kaming naghintay sa labas ng operating room. Kinailangan kasing tanggalin ang lahat ng bubog na sumabog sa muka at buong katawan ni Abby. Kalaunan, lumabas din ang doktor at pinaalam sa amin na stable na ang kalagayan ni Abby.
Yun nga lang, may problema. Hindi na siya makakakita. Ang masaklap pa doon, sinisi niya ang lahat ng kamalasang nangyari sa kanya kay Tita Marie. Bago ko po tuloy ang isalaysay ang karanasang ito, gusto ko po sanang magpakilala muna sa inyo. Magandang araw po, Miss Winnie. Ako po si Shaira, 39 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko, nangyari po noong 28 years old pa lang ako, taong 2015. Medyo mahirap po ang buhay sa probinsya kaya napilitan ng mga magulang ko na patirahin ako sa bahay ng tiyahin kong si Tita Marie na nasa syudad. Dito ako nag-aaral, tumutulong sa mga gawaing bahay habang nagwo-working student sa isang teacher ko na malapit din sa bahay ni Tita Marie. Maaga pong nabiyuda si Tita Marie, Miss Winnie. Hindi sila nagkaanak ng kanyang asawa, kaya naman naging pabor sa akin na samahan siya sa kanyang tahanan para kahit papano po naman hindi niya maramdaman ang pangungulila. Maliban sa akin, ginusto ni Tita Marie na magkaanak, pero dahil nga wala ng kanyang asawa, may inampun siyang bata sa katauhan ni Abby. Ipinakilala siya sa akin ni Tita nang dumating ako sa bahay nila. Sana maging masaya ka dito, Shaira. Huwag kang mag-alala. May kasama ka naman si Abby. Hello, Ate Shaira. Kumusta ka, Abby? Nasasabik po akong gawin kang ate. Ako din. Sana magkasundo kayo ni Abby, ha, Shaira? Ako munang magiging mama niyong dalawa. Yes, Mama. Opo, Tita. Naging maayos sa mga unang araw ko sa bahay niya, Miss Winnie. Mabait naman po si Abby magalang at masunurin. Sa isang eskwelahan din kami nag-aaral. Kaso una akong nagtapos sa kanya sa kursong education. Halos 9 na taon kasi ang agwat ng edad naming dalawa. Pero hindi yun naging hadlang para magkalapit kami. Ako ang naging tutor ni Abby sa tuwing nahihirapan siya sa klase. Nakakatuwa ka naman, ate. Ang galing. Siguradong perfect na naman ang score ko nito. Keep up the good work, ha, Abby. Sigurado ako magiging proud sa'yo si tita. Aba, syempre naman. Matalino ang anak kong yan O heto, magmerienda muna tayo. Ano po yan? Paborito mo. Wow, thank you po, Mama, ha? Masaya niyang wika. Akala ko mananatili kaming ganon hanggang sa kasalukuyan. Hindi ko akalain na panandalian lang pala ang kasiyahan naming yun. Hindi ko kasi kagad napansin ang mga pagbabago sa ugali ni Abby Sa una, akala ko pagod lang siya sa pag-aaral kaya madalas tahimik at tulala. Hindi na kasi siya kasing daldal kagaya ng dati. Abby, madalas kong napapansin na tahimik ka lang. Okay ka lang ba, ha? Opo ate. Medyo napagod lang po ako sa school. Kailangan mo ba ng tulong? Vacant time ko ngayon Pwede kita ulit i-tutor. Naku, wag na ate. Okay lang talaga ako. Promise. Sigurado ka, ha? Sure na sure po ate. Unti-unti napapansin kong mas madalas na siyang sa gabi na umuuwi. Naalala ko dati, sabay pa kaming kumakain. Ngayon palagi na siyang may dahilan. Kung hindi man may project, may group study sila o kaya naman may kailangan tapusin sa school. May mga pagkakataon din na hindi na siya sumasagot kapag tinatawag ko. Kailangan ko pang ulitin ang pangalan niya bago siya mapatingin na para bang malayo ang iniisip. Napansin ko rin ang pagbabago sa paraan ng pananamit niya. Kung dati ay simple lang, ngayon ay mas naging maporma. Pero may kakaiba. Parang pilit niyang ginagaya ang estilo ng mga taong hindi ko kilala. Minsan ko siyang kinausap tungkol doon. Ang baduy naman ang forma mo, Abby. Palitan mo nga yung damit mo. Mas maganda kung lagi ka nakadress para presentable. Dito na ako komportable kaya okay na to. Naku, hindi ka pwedeng masanay sa ganyan. Paano na lang kapag may family event tayong kailangan puntahan? Si ate talaga hindi nga ako sinasaway ni mama Alam mo kasi ayaw ni mama na nakakapagsalita siya sa'yo ng mga kataga na sigurado siyang ikatatampo mo. Kaya ako nang gumagawa nun para sa kanya. Pero hindi porke napagsabihan ka namin magagalit ka na dapat. Gusto lang namin ang best para sa'yo. Oo na ate, noted po. Akala ko sa pananamit niya lang kami magkakaproblema, Miss Winnie. Pero may iba pa akong mapapansin sa kanya na kalaunan magiging issue namin sa bahay. Isang beses, narinig ko siyang kinausap ni Tita Marie. Abby anak, bakit amoy sigarilyo ka? Ha? Hindi naman po ma. Hindi nagkakamali ang pang-amoy ko anak. Amoy sigarilyo ka na talaga.
Kalokohan yan, Ma. Sinabi nang hindi ako amoy sigarilyo eh. Inis niyang sabi kaya naalarma ang sistema ko. Kaagad akong lumapit sa kanila. Mag-uusisa sana ako kaso umalis kagad si Abby eh. Halatang umiiwas sa mga napapansin namin sa kanya. Lumipas ang ilang buwan at nagpatuloy kami sa mga kanya-kanyang gawain. Sa bawat bagay na napapansin namin kay Abby, may nakahanda na siyang dahilan at palusot kaya nahihirapan kaming kumprontahin siya. Noong pumapasok na ako bilang propesora sa isang university, madalas pa rin kaming nagkikita at nagkakausap. Sa katunayan, nasa huling level na ng college si Abby. Dito ko na napansin ang pinakamalaking pagbabago sa dalaga. Ate Shaira, mag-overtime ka ba? Depende, kailangan ko kasing tapusin yung pagre-record ng grades ng mga estudyante ko eh. Ganun ba? Kung ganun, mauna na lang ako sa'yo ha, ate. Teka, magkukommute ka lang ba? Ang mabuti pa hintayin mo na lang ako. Sa bahay ko na lang to tatapusin. Naku ate, hindi na po kailangan, promise. Kaya ko na pong umuwing mag-isa. Sigurado ka? Opo, ako nang bahala. Wala akong nagawa kundi ang payagan na lang si Abby na umalis. Nang mapag-isa na ako sa opisina, naging abala na ako sa pag-e-encode. Makalipas nga ang 2 oras, tumawag sa akin si tita. Kaagad ko naman sinagot ang cellphone. Hello, tita? Oh, Shaira, kumusta? Sasabay ka ba sa aming maghapunan? Hindi na po tita, mag-overtime po ako eh. Ganun ba? Sayang naman, nagluto ako ng paborito mong ulam. Tirhan niyo na lang po ako tita, mga 11:00 po siguro ako makakauwi. O sige, ikaw ang bahala. Oo nga pala, si Abby nandyan pa ba? Pakausap naman may ipapabili sana ako bago siya umuwi rito eh. Ha? Kanina pa po umuwi si Abby tita. Wala pa po ba siya dyan sa bahay? Wala pa eh. Mga anong oras ba umuwi? Mga 5:00 po. Abay, san kaya nagpunta ang batang yun? Ang sabi po niya, uuwi siya kagad dyan. Tapos hindi naman pala. Nadismayang wika ko. Hindi ko po alam na nagsisimula na palang makipagbarkada noon si Abby. Ang masaklap lang Miss Sweeney, sa mga maling tao siya nakipagkaibigan. Tuloy napilitan akong tumayo at tinigil ang ginagawa ko. Nagmamadali kong sinalansa ng mga files at resulta ng huling exams ng mga estudyante ko. Nagpasya na akong umuwi. Bago makarating sa bahay, napakunot ako nang matanaw si Abby na nakatambay sa madilim na bahagi ng kalsada. Ilang bloke lang ang layo mula sa gate namin. May kausap siyang lalaki, naghaharutan at nagtatawanan. Imbis na pumasok sa loob, nilapitan ko si Abby. Naulinigan ko pa silang nag-uusap ng kasama niyang lalaki. Sige na, konting tikim lang naman eh. Sigurado ka ba dyan? Baka maadik ako dyan ha? Naku, marami pa naman akong naririnig na balita tungkol dyan. Nakamamatay raw yan eh. Sus, ako nga matagal nang gumagamit pero hindi naman namamatay. Tsaka, konti lang naman. Sige na nga. Basta kapag meron na, tawagan mo ako kagad ha. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Dito ko na hindi napigilang sumabat sa kanilang dalawa, Miss Sweeney. Hindi ko man maintindihan kung anong pinag-uusapan nila, pero nakakaramdam ako ng pagkabahala. Unang tumatak sa akin ang itsura ng lalaking kausap ni Abby. Nakasuot ng itim na t-shirt at pants, nakatsinelas, kulay itim ang mga kuko sa kamay at paa na parang sinadyang lagyan para magmukhang emo. May hikaw sa kaliwang tenga, maraming burloloy at amoy sigarilyo. Ang mga mata niya mapupula rin. Sa madaling salita, mukhang adik. Abby! Naku, sino yan, Abby? Ha? Saan? Nagulat silang dalawa at sabay pang napatingin sa akin. Nanlaki ng husto ang mga mata ni Abby. Hindi makapaniwala na nakita niya akong nakatayo mismo sa kanyang harapan. Nakapamewang ako, Miss Sweeney. Kahit hindi kami magkadugo ni Abby, may mga pagkakataon na pinapagalitan ko siya. Siyempre, tita ko ang umampun sa kanya eh. Ayokong bigyan niya ng sakit ng ulo ang mismong kadugo ko. Ate, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na nandito ako? Akala ko ba mamaya ka pa uuwi? Kanina pa tumatawag si tita sa akin eh. Nag-aalala siya sa'yo. Nasabi ko sa kanya na umuwi ka na kanina pa. Kaso 2 oras nang lumipas pero hindi ka pa rin nakakarating sa bahay. Sorry, may kausap kasi ko eh.
Sa tingin mo ba gawain ng matinong babae ang ginagawa mo ngayon ha? Pwede mo naman dalhin sa bahay ang kaibigan mo eh. Bakit dito pa kayo sa madilim na bahagi ng poste nag-uusap? Naku, pasensya na Miss Beautiful ha. Hindi naman ako magtatagal eh. Kaya dito ko na lang piniling makipag-usap kay Abby. Pwede ba wag kang sasabat hanggat hindi kita tinatanong? Isa ka pa, kalalaki mong tao nakikipagkita ka sa pinsan ko rito. Wala ka bang bayag? Ate! Marami kang dapat na ipaliwanag, Abby. Kaya kung pwede, umuwi na tayo. Pero, halika na. Magkita na lang tayo sa susunod, Abby ha. Tinaasan ko ng kilay ang lalaki at pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Sinadya kong gawin yon para ma-intimidate siya, Miss Winnie. Hindi ko kasi gusto ang vibes ng lalaking yun eh. Parang gagawa ng masama, Miss Winnie. Mabilis kong hinila palayo si Abby at sabay pa kaming pumasok sa bahay. Naramdaman kong nagdadabog siya. Gusto niyang magreklamo pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Siguro napansin ni Tita Marie na nandito na kami kaya dali-dali siyang sumalubong sa may pinto. Diyos ko, Abby, salamat naman at nandito ka na. Saan ka ba nang galing ha, anak? Ma, hindi niyo naman po ako kailangan ipasundo kay Ate Shire. Hindi ko naman talaga gustong ipasundo ka eh. Kaso nag-aalala na ako eh. Kasi ang sabi ng ate mo sa telepono, kanina ka pa umuwi. Anong oras na ba ngayon? Bakit ngayon ka lang? Sorry po ma. May kinausap lang kasi ako eh. Anak, kung ganyan may gusto kang kausapin, dapat nagpapaalam ka ng mas maaga. Para naman hindi ako nag-aalala. Hay nako tita, kung alam nyo lang po sa madilim na kalsada dyan sa kanto ko nakita si Abby at lalaki ang kausap niya. Ano? Huwag mong sabihin sa akin na nakikipagjowa ka na ha, Abby? Ma, sinabi ko na nga po diba, importante ang pinag-usapan namin. Tsaka wala naman po kayong dapat na ipag-alala eh. Pasensya ka na anak. Alam mo naman na hindi ako sanay na nawawala ka sa paningin ko. Ayun na nga ma eh. Bigyan niyo po ako ng konting freedom, pwede? Hindi na po ako bata. Tsaka nakakahiya naman po sa mga friends ko kung lagi kayong nakaalalay sa akin at laging nag-aalala. Hay nako. Ramdam ko ang bahagyang inis ni Abby nang sagutin niya si tita. Kung ako lang ang masusunod, pagagalitan ko talaga siya eh. Pero pagdating kay tita na kahit nagkasala na si Abby, sa kabila ng katotohanang ampun lang niya ang babae, ay nararamdaman ko na mas naging maingat pa siya sa pakikipag-usap rito. Tuloy napansin ko na parang unfair naman yata yun. Mas mabagsik pa si Abby kesa sa kanya. Ako na nga ang pamangkin, ingat na masaktan ng feelings niya. Tapos si Abby kung magpasaway, para bang kaya niyang kontrolin ng lahat. Sa huli huminga ng malalim si Tita Marie at ngumiti. Ay sige na, okay na. Hindi na natin palalakihin pang issue na ito ha. Basta sa susunod anak ha, magpaalam ka sa akin. Akyat na po ako sa kwarto ko. Ay teka, nagluto ako ng hapunan. Hindi pa ako kumakain eh. Magsabay-sabay na tayong tatlo. Kumain na po ako sa labas ma, kasama ang mga kaibigan ko. Matutulog na po ako. Sinundan pa namin siya ng tingin at nakita ang medyo walang gana niyang paghakbang paakyat sa taas ng kanyang kwarto. Huminga ako ng malalim, hinarap si tita at tinitigan. Tita, matagal ko na po sanang gustong sabihin sa inyo ito eh. Pero may mga napapansin akong pagbabago kay Abby. Ako din naman, iha, may napapansin. Pero intindihin na lang natin siya, ha? Lahat naman tayo nung nagdadalaga, dumaan din sa ganyang estado, hindi ba? Nagkakaroon ng mood swings, nagiging irritable, gustong maging independent. Kung minsan nagkikrave nga sila ng privacy, tsaka nagiging conscious na rin sila sa sarili nila. Pero iba po kasi ang nakikita ko kay Abby, tita. Dumadagdag pa sa alalahanin ko ang itsura ng kaibigan niya. Ramdam ko na bad influence pong lalaking yun eh. Hay, hayaan mo na. At baka may iniinda lang na problema ang pinsan mo. Kakausapin ko na lang siya mamaya. Basta tita, payo ko lang po sa inyo ha. Huwag naman po kayong masyadong mabait. Pagalitan nyo naman po minsan ang ampun nyo. Alam nyo naman ayaw ko nang nakikita kayong nasasaktan. Alam ko naman na mahal mo ako kaya mo ginagawa ito. At nagpapasalamat ako, Shaira. Nandito ka bilang gabay ni Abby habang nasa eskwelahan kayo. Okay, sabi niyo po kanina, hindi pa kayo naghahapunan, tama po ba? Ang mabuti pa, tayo na lang po ang magsabay. Kasi naalala ko, sabi niyo kanina sa phone, paborito kang niluto niyo.
Ay oo, tama ka dyan, Iha. Halika, maghahain na ako. Napangiti na lang ako kahit papano, Miss Winnie. Likas na talaga kay Tita Marie ang maging mabait. Kaya nga kapag nagiging pasaway si Abby, sobrang nag-aalala po ako. Hindi biro ang hirap na pinagdaanan ni Tita para lang magkaroon ng pinapangarap niyang anak. Alam ko din na protective siya masyado kay Abby kahit na umabot pa sila sa punto na hindi na niya kayang pagsalitaan ng masakit ang ampon niya. Pero bilang pamangkin niya, nakikita ko po ang pagkakaiba noon. Nakikita ko ang mali at hanggat may pwede kong gawin, hindi ko hahayaan na humantong sa pagkakasakitan sina Tita at Abby. Lumipas ang ilang mga araw. Kung dati nagpapaalam pa si Abby na lalabas kasama ang mga kaibigan niya, ngayon natuto na po siyang tumakas. Araw yun ng Sabado nang maisip ko siyang imbitahan na pumunta sa park. Nagpunta ako sa kwarto niya, nagtataka ako kasi wala siya doon. Kaagad akong lumapit kay Tita para magtanong. Tita, nakita niyo po ba si Abby? Si Abby? Abay, nasa kwarto niya at nagkukulong ha. Bakit? Nanggaling po ako sa kwarto ni Abby pero wala po siya doon. Ano? Sigurado ka ba? Opo, sigurado ako. Para makumpirma ni Tita ang sinabi ko, sinamahan ko siya pabalik sa kwarto ni Abby. Wala kaming ibang nadatnan doon maliban sa nakakalat na damit sa kama, mga punit-punit na papel sa sahig at nakabuyangyang na mga makeup kit sa tokador. Hindi naman siguro umalis ang pinsan mo, ano? Bakit naman po siya hindi magpapaalam? Tatatlo na nga lang tayo dito. Teka, tatawagan ko lang. Pa-loudspeaker po, Tita, ha? Kinuha nga ni Tita Marie ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ampon. Matagal bago sumagot si Abby. Sumisigaw ang dalaga sa kabilang linya. Malakas na heavy metal music ang naririnig ko sa background. Para bang nagkakabingihan na ang mga tao o kung sino man ang kasama ni Abby sa kinaroroonan niya ngayon. Hello? Ma! Bakit ba? Anak, nasan ka ba? Kanina nandito ka lang ha. Umalis ka ba? Nasa bahay lang ako ng kabarkada ko, Ma. Nagbabanda po kami. Anak naman, bakit naman hindi ka nagpaalam? Ma, pwede ba wag mo akong pagalitan? Hindi kita marinig eh. Anak, nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Ma, hindi po ako mamamatay, okay? Uuwi din ako dyan. Barumbadong wika ni Abby at maya-maya pa, pinutol na niya ang linya. Halos ma-high blood ako sa ginawa niya, Miss Winnie. Lalo na't nakita kong namumutla na si Tita. Nag-aalalang nilapitan ko siya. Tita, okay ka lang ba? Oo, ayos lang ako, Shaira. Nabigla lang ako sa ginawa ni Abby. Hindi ko rin po nagustuhan ang ginawa niya, Tita. Hayaan niyo at ako nang kakausap sa kanya. Alam mo, Iha, nagtataka ako sa pinsan mo eh. Parang may nagbabago sa kanya. Hayaan niyo po, Tita. Aalamin ko kung sino ang mga kaibigan niya at kung sino ang sinasamahan niya palagi. Maraming salamat ha. Ikaw lang talaga ang maaasahan ko tungkol sa pinsan mo eh. Naku, okay lang po yon, Tita. Maganda ang pagpapalaki sa'yo ng ate ko. Sana mapalaki ko rin ng maayos ang anak ko. Opo naman, Tita. Sigurado po yan. Kasi ako nga kahit hirap ang mga magulang ko, kayong sumusuporta sa akin para makapagtapos po ako ng pag-aaral. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din naman? Tama po kayo dyan, Tita. At kung may tao man na mas karapat-dapat na magdisiplina kay Abby, tayo rin po yun. Tinapik ni Tita Marie ang balikat ko. Ramdam ko ang relief niya at pagpapasalamat, kaya naman napatango ako. Para mas gumaan ulit ang aura ni Tita, inimbita ko na lang siyang mamasyal sa labas since wala naman akong trabaho ng araw na yon. Ang mabuti pa po, Tita, magbihis ka na lang at gagala tayo. Oh, saan naman tayo pupunta? Pupunta po tayo sa mall, tapos kakain, tapos magpapasalon. Napapansin ko po kasi na mas madalas kang nandito sa bahay. Mamasyal naman po tayo para mag-enjoy. Alam mo, gusto ko yan, Iha. Matagal na rin kasi kung hindi nakakapagpagupit ng buhok eh. O kung gusto nyo nga po, pakulayan pa natin yan. Pwede rin, basta ba yung babagay sa akin eh. Opo naman, Tita. Gagawin kitang hot mama. Ikaw talaga, masyado ka ng palabiro. Sino naman po ang may sabi na nagbibiro ako, Tita? Nasa lahi naman po natin ang magaganda at sexy eh.
Ay, oo na, sige na. Maliligo muna ako at magbibihis na para hindi tayo malate. O ikaw, maghanda ka na rin ha? Wika niya sa akin sabay talikod. Ramdam ko ang excitement sa boses ni tita kaya naman pumunta na rin ako sa kwarto para makapaghanda. Dinala ko si tita sa isang malaking mall. Namasyal kami ron, nag-shopping at tumingin-tingin sa magagandang damit. Nang magsawa na, dinala ko na siya sa isang restaurant para kumain. Magana kaming pinagsaluhan ng masasarap na putahe. Sayang iha, hindi natin kasama si Abby. Nasaan na ba kasi ang batang yun eh? Naku, sigurado ako tita, nag-e-enjoy din si Abby sa pinuntahan niya ngayon. Sa sobrang tuwa niya siguro, hindi na nakapagpaalam sa atin. Pero hindi ko pa rin gusto ang ginawa niyang pagtakas. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya dahil ingat na ingat ako na hindi siya masaktan. Minsan po kailangan niyo pong maging mahigpit sa kanya kasi dalaga na siya at alam naman po natin na hindi lahat ng nakapaligid sa atin magandang hangarin. Paano na lang po kapag may nangyaring masama o mapahamak siya, di problema na naman. Ewan ko ba kung bakit biglang lumalambot ang puso ko kapag pinapakitaan na niya ako ng malungkot na ekspresyon, lalo na kapag umiiyak siya. Pakiramdam ko dinudurog na rin ang puso ko. Hay nako tita, nalulungkot ka na naman Mabuti pa tapusin niyo na po yung kinakain niyo at pupunta na po tayo sa salon. Pasensya ka na ha kung madalas ko siyang banggitin sa'yo. Alam mo naman na masyado akong protective sa anak ko. Ayoko lang naman siyang mapariwara kagaya ng iba dyan. Tita, proud po ako sa inyo kasi inaalagaan niyo ng maayos si Abby kahit hindi niyo siya tunay na anak. Dapat lang naman maging masaya si Abby dahil may taong tunay na nagmamahal sa kanya, hindi ba? Hindi ibig sabihin na kapag pinagsabihan natin siya, hinahadlangan natin ang mga gusto niya sa buhay. Sa katunayan, gusto lang naman natin siyang mapabuti. Sana lang talaga umuwi siya ng maaga mamaya para makapag-usap kami ng masinsinan. Tumango ako at mabilis na inubos ang drinks na nasa baso. Ilang sandali pa, binabaybay na namin ni tita ang kinaroroonan ng suki naming salon. Sinalubong kagad kami ng kaibigan kong bakla na madalas ding mag-ayos ng buhok ko. Pinaupo ko si tita at binigyan ng instructions ang beautician kung ano ang gagawin niya. Ready ka na tita? Oo, handa na ako. Maupo lang kayo rito ha, nandito lang ako sa likuran nyo. Dito lang ako sa sofa. Sige. Naupo ako sa sofa at kinalikot ko ang cellphone ko. Abala ang mga tao sa loob. May nagpapa-blow dry, may nagpapakulay, may nagkakwentuhan. Hindi ko alam kung matatawag ba itong coincidence pero napalingon ako sa labas ng kalsada at nakita ko si Abby. Mabilis ang kanyang paglalakad. Tila may hinahabol na kung ano. Panay pang lingon niya sa likod na para bang may iniiwasan. Napansin din ako ni tita. Shaira, ano ba yung tinitignan mo? Wala po tita. Akala ko may kakilala lang po ako. Muli akong sumilip sa labas pero malayo na si Abby. Kumabog ang dibdib ko kasi sigurado kong siya yun Hindi ako pwedeng magkamali. Tita, may pupuntahan lang po ako saglit ha. Babalikan ko rin po kayo kagad. Ha? Saan ka pupunta? Malapit lang po dito. Sandali lang po talaga. Saglit akong napatigil. Ayokong mag-alala si tita pero mas ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Sige, pero bumalik ka kagad ha? Opo tita. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad akong lumabas ng salon at sinundan ang direksyong tinahak ni Abby. Habang papalayo ako sa mataong bahagi ng mall, unti-unting napalitan ng katahimikan ng paligid. Kakaunti na lang ang mga tao at mas lalo akong kinabahan. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa isang bakanting gusali. Kaso lang hindi ko na alam kung namamalikmata lang ba ako dahil bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. Abby, nasan ka? Miss, anong ginagawa mo rito? Kaagad akong napalingon nang marinig ang boses na yun. Isang pamilyar na mukha ang bumungad sa akin. Si B-Boy Miss Winnie. Nakatayo siya sa may sulok, tila may hinihintay. Siya yung lalaking kausap noon ni Abby. Panay ang tingin niya sa oras at paminsan-minsang lumilingon sa paligid. Bakit si B-Boy ang nandito?
lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Kung nandito si Biboy, malamang dito nga nagpunta si Abby. Hindi mapakali na nilapitan ko si Biboy. Kita ko ang nerbiyos sa mukha niya nang mapatingin sa akin. Siguro nakilala niya ako nang makita ng malinaw. Lumikot ang mga mata niya at naging balisa. Miss Beautiful, ikaw yung pinsan ni Abby, di ba? Buti naman at nakikilala mo ko. Madalas kasi kaming nagkikwentuhan ni Abby at kinikwento ka niya sa akin. Saka nakita na kita nung gabing pilit mong pinauwi si Abby, di ba? Ako nga pala si B-Boy. Mabuti naman kung ganon para mas mabilis mo akong makilala. B-Boy, nasan si Abby? Nakita ko siyang pumasok dito kanina. Hindi naman Wala rito. Matagal na nga kaming hindi nagkikita Sigurado ka ba? Bakit parang nininervyos ka? Wala naman. Pasensya na talaga pero wala dito si Abby. May pinuntahan siya ngayon Ganun ba? Mabagal kong sambit sabay tingin sa gusali na nasa likuran niya. Sinuyod ko ng tingin ng saradong bintana, pati na rin ang pinto kung saan siya nakatayo. Malakas ang kutob ko na nasa loob si Abby. Parang tinatago lang ni B-Boy, kaya naman naningkit ang mga mata ko at tinitigan ng lalaki. Alam mo kung anong pinakaayaw ko sa lahat, B-Boy? Yung nagsisinungaling. Wala nga kasi dito si Abby. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Kung pwede, umalis ka na kasi balwarte namin to Ano ngayon kung balwarte nyo ito? Pinsan ko ang hinahanap ko. Nagtitigan kami ni B-Boy. Hindi ako sumuko, Miss Winnie Sinadya ko na talagang matakot si B-Boy sa mga titig ko hanggang sa siya na ang unang bumawi ng tingin. Wala nga sabi rito ang pinsan mo. Ang kulit mo naman Niloloko mo ba ako? Biglang natahimik si B-Boy. Napalunok siya at umiwas ng tingin sa akin. Halatang pilit niyang tinatakpan ng kaba sa mukha niya kaya lalo akong naghinala. Huling tanong ko na ito, B-Boy. Nasaan si Abby? Ewan ko nga sabi. Hindi na niya natuloy ang sasabihin nang biglang may narinig kaming kalabog mula sa loob ng abandonadong gusali. Pareho kaming napalingon sa lumang pintong yari sa yero. Kumunot kagad ang noo ko habang si B-Boy naman biglang namutla. Ano yon? Pusa lang siguro. Pusa? Sa loob ng abandonadong gusali? Hindi nakaimik si B-Boy. Mabilis akong lumampas sa kanya pero kaagad niya akong hinawakan sa braso. Uy, Miss Beautiful, huwag ka nang pumasok dun. Bitiwan mo nga ako! Delikado kasi. Mas delikado ang ginagawa mong pagtatago kay Abby. Teka lang, hindi ko tinatago si Abby Mabilis kong inalis ang pagkakahawak niya sa akin tsaka diretsyong tinungo ang pintuan. Akmang bubuksan ko pa nga lang yun nang bigla itong bumukas sa loob. Nanlaki ang mga mata ko. Abby? Ha? Ate Shaira? Napatigil si Abby sa harapan ko. Halatang nagulat din siya nang makita ko. Para bang hindi niya inaasahan na nandun ako. Namutla siya at mabilis na napatingin kay B-Boy. Pasensya na nagpumilit siyang pumasok Abby, anong ginagawa mo sa ganitong klaseng lugar? Ate Shaira? So, nagsisinungaling nga kayo sa akin. Nasaan ang banda? Ayos ka din magpanggap Kapani-paniwala talaga. Tahimik lang si Abby habang kinakabahan na pinaglalaruan ng laylayan ng suot niyang jacket. Ngayon ko lang siya nakitang ganong kailang sa akin. Ano bang ginagawa mo rito? Wala. Nakipagkita lang ako sa mga kaibigan ko. Kaibigan? Sa abandonadong gusali? Abby, wag mo nga akong ginagawang tanga. Napabuntong hininga si Abby tsaka umiwas ng tingin. Bakit ba kasi sunod ka ng sunod sa akin Dahil nag-aalala ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Parang may kumurot sa dibdib ko dahil sa narinig ko, Miss Winnie. Ngayon lang siya sumagot ng ganun sa akin kaya lalo akong nasaktan. Kailan ka naging ganito, Abby? Napapansin kong nagbago ka na. Simula nung pakiramdam ko, kontrolado niyo ang lahat ng galaw ko. Kaya ka nagsisinungaling ganun ba? Kaya ka nagtatago rito? Nagawa mo pang umalis nang hindi nagpapaalam? Hindi niyo nga kasi ako naiintindihan Biglang natahimik ang paligid. Tanging hininga lang namin ang maririnig habang matalim kaming nagtitigan ni Abby. Ramdam ko ang galit niya pero mas nangingibabaw ang takot sa mga mata niya.
Para bang may mas malalim pa siyang itinatago sa akin. Sa pagkakataong yun, naglakas ako ng loob, Miss Winnie. Pumasok ako sa loob ng abandonadong gusali. Sinadya kong ibalya si Abby para hindi na niya maharang ang dinaraanan ko. Ate, ano ba? Huwag ka nga pumasok! Huwag mo akong pakialaman, Abby. Kailangan kong malaman kung anong tinatago mo rito. Wala nga kasi akong tinatago eh. Pwede ba? Huwag ka naman manggulo dito. Nakakahiya sa kaibigan ko. Nahihiya ka sa tarantadong yan? Pero sa akin at sa mama mo, hindi ka man lang nahiya. Ate naman, mga kaibigan ko sila eh. Sa panahon ng nalulungkot ako, sila ang nilalapitan ko. Sigurado ka ba? Itong tatandaan mo, Abby. Ang mga barkada mo, malapit lang sa'yo dahil sa pera mo at lakas mo na inuubos sa mga yan. Pero kapag nagkasakit ka, uuwi ka pa rin sa pamilya mo. Ate naman, pwede ba umalis ka na? Tsaka na tayong mag-usap. Hayaan mo akong pumasok. At malakas ko siyang tinulak, kaya napasandal siya sa dingding. Dali-dali kong sinuri ang paligid. Maraming mga bakanting kwarto doon, pero sa pinakadulo may mga naririnig akong boses na nag-uusap, nagbubulungan at nagtatawanan. Ang hindi ko lang napaghandaan ng mga sandaling yun ay kung ano ang ginagawa nila. May mga nakakalat na mga gamit sa sahig, mga paraphernalia na alam kong hindi dapat nasa kamay ng kahit sinong normal na tao. May mga gasera sa gilid na nagbibigay ng kumikislap-kislap na ilaw, sapat para makita ko ang mga mukha nila. Wala sa sarili, nakayuko at parang wala sa tamang pag-iisip. Ang masaklap pa doon, tila sila nasa ibang mundo. Inaabot ang mga bagay na hindi nakikita sa harapan nila. Gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang mga kabataang ito, Miss Winnie, at wala na sila sa sarili ng mga sandaling yon. Hindi ko akalain na ito ang pinupuntahan ni Abby. Ito ang pinakamalupit niyang sikreto. Sa likuran ko, nanginginig ang boses ni Abby. Ate? Abby, anong ibig sabihin ito? Ate, magpapaliwanag po ako. Ano bang dapat mong ipaliwanag ha? My God, Abby, gumagamit kayo ng drugs. Naisip mo bang consequences ng ginagawa mo? Bakit ate? Isusumbong mo ba ako kay mama? Yun naman ang dapat, hindi ba Abby? Dahil walang ibang ginusto ang mama mo kung hindi ang mapabuti ka. Pasalamat ka nga eh at hindi ko sinabi sa kanya kanina na nakita kita rito. Ano? Nandito rin si mama? Oo, at oras na magkita tayo mamaya, malalaman niya ang ginagawa niyo rito. Pasinghal kong wika sa kanya kaya naman lumapit sa amin ang kaibigan niyang si B-Boy. Uy, teka lang Miss Beautiful ah. Huwag mo naman kaming idamay dyan. Nananahimik kami dito eh. Uy Abby, pagsabihan mo yung ate mo ha. Isa ka pa, hayop ka? Ikaw ang nagtulak sa pinsan kong gumamit nito, ano? O ba, wala akong kinalaman dyan ha. Huwag mo nga akong lolokohin dahil hindi ako tanga. Ano, gusto niyo bang iparade ko pang lugar na ito, ha? Ate Shaira, sumusobra ka na ha? Huwag mong gaganyanin ang kaibigan ko. So pinagtatanggol mo pa sila. Ano bang gusto mong gawin ko? Hayaan silang makulong dahil sa akin? Dahil din sa pagiging pakialamera mo ha? Palibhasa, hindi ka namin kadugo, kaya ibang laman na takbo ng utak mo. Diyan tayo nagiging malabo ate. Paulit-ulit mong pinamumukha sa akin na ampon lang ako. Parang gumuho ang mundo ko nang marinig ang mga salitang binitiwan ni Abby. Sandaling nanahimik ang mga tao sa loob ng abandonadong gusali, tanging mabibigat na paghinga namin ang maririnig. Ramdam ko ang pag-alsa ng galit sa dibdib ko. Mapait akong ngumiti sa kanya. Yun naman ang totoo, hindi ba? Kaya dapat alam mo kung saan ka lulugar. Hindi mo kasi alam kung ano talaga ang pinagdadaanan ko, ate. Kung may pinagdadaanan ka, sana sinabi mo sa akin. Bakit? Pakikinggan mo ba ako, ha? Hindi naman eh. Iisipin mo, walang kwenta lang ang pinagdadaanan ko na wala akong karapatang pakinggan. Bakit hindi mo ako subukan? Uy! Tama na yan! Huwag na kayong maingay! Baka may makarinig pa sa inyo dyan eh! Tumahimik ka! Ikaw ang dahilan kung bakit nalulong siya sa bisyo na ito. Ate, wala kang karapatang magsalita ng ganyan ha? Hindi mo alam kung anong buhay meron ako kapag hindi ako gumagamit niyan. Kaya mo ginagawa ito dahil hindi ka masaya ha, Abby? Hindi solusyon ng drugs para makalimot. Ano ngayon? Anong alam mo sa pakiramdam ko na parang walang nakakaintindi sa inyo? Natigilan ako sa sigaw niya. Doon ko lang napansin na halos mamaos na rin ang boses niya.
Hindi lang dahil sa galit kundi may halo na ring pagod. Para bang matagal na niyang kinikimkim ang kung anumang iniinda niya na mag-isa. Huminga ako ng malalim, pilit na pinakakalma ang sarili. Siguro ito ng pinaka-best na paraan para mailayo siya sa lugar na yon. Abby, sumama ka na sa akin ngayon na. Abby, sumama ka na muna kay Miss Beautiful. Ayoko magkagulo dito eh. Sa pagkakataong yon, wala nang nagawa si Abby kung di ang sumama sa akin. Matinding effort ang ginawa namin para magmukha siyang normal nang puntahan namin si Tita Marie sa salon, Miss Winnie. Gusto kong masilayan ang kagalakan sa mukha ni Tita nang makita niya si Abby na kasama ko. Abby anak, mabuti naman at humabol ka sa amin. Tinawagan po ako ni Ate Shaira eh. Pasensya na po kung umalis ako nang walang paalam kanina. Okay lang yon anak. Ano, kumain ka na ba ha? Ang mabuti pa pagkatapos ko rito kumain tayo ulit ha? Wag na po, busog po ako. Ano bang nangyari sa lakad mo ha? Akala ko ba nagbaband practice kayo? Bakit parang wala ka sa mood? Teka, umiyak ka ba ha anak? Okay lang po talaga ako ma. Napatingin sa akin si tita. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalala at pagdududa. Sigurado ko na malakas ang pakiramdam niya kaya hindi namin pwedeng patagalin ang pagtatago ng sikretong nalaman ko tungkol kay Abby. May sasabihin po sa inyo si Abby, tita, pero mamaya na sa bahay. Ate! Kailangan mong sabihin kay titang lahat, Abby, or else ako ang magsasabi sa kanya. Sumama ang tingin sa akin ni Abby. Alam kong ginigipit ko siya sa pagkakataong ito, Miss Winnie. Pero ito lang po ang paraan para masabi niya kay tita kung ano talaga ang totoo. Mabait po akong tao, pero hindi ako ang tipo na nagtotolerate ng pagkakamali. Marahil curious si tita sa gustong sabihin ni Abby dahil nagaya na siyang umuwi pagkatapos magawa ang buhok niya. Sa bahay, nagsimulang magtanong si tita, pero naiinis ako nang hindi kagad magsalita si Abby. Tahimik lang kaming nakaupo sa sala, parang pati hangin natigil sa pagitan naming tatlo. Nakatingin si Tita Marie kay Abby, naghihintay, pero si Abby parang mas pinipili ang manahimik kesa magsalita. Abby, magsalita ka na. Huwag mo nga akong pipilitin ate, kaya kong magsalita ng mag-isa. Kung ganon, ayusin mo ang sarili mo. Humigpit ang pagkakakuyom ng kamao niya. Kita ko kung paano nagtatalo sa mukha niya ang galit, takot at pagod. Para bang isang salita na lang, puputok na siya. Halata naman ang matinding pag-aalala sa mukha ni Tita Marie pero hindi ko siya hinayaang lapitan si Abby. Kailangan na tong matapos, once and for all. Nang mapalingon nga ako ulit kay Abby, bubuka nga sana ang bibig niya pero titikom ulit. Hindi ko na kaya to. Kaya mo Abby, kasi kailangan mong sabihin sa amin ang lahat. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin ang lahat ng ito. Anak, kung may problema ka, pwede mong sabihin, wala naman kayong pake kung anong nararamdaman ko eh. Biglang tumayo si Abby. Napaatras ako ng bahagya. Si Tita Marie naman natigilan, parang hindi makapaniwala sa narinig. Abby, tumigil ka nga! Nakakasawa na kayo, alam niyo ba yon? Palagi niyo na lang akong inuutusan, tinatanong, kinokontrol. Pagod na ako sa inyo. Mabilis siyang umatras at balak sanang tumakbo paakyat ng kwarto pero mabilis ko siyang pinigilan kaya naghilahan kami. Dito na naalarma si Tita Marie, nag-aalalang naglipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Shaira! Abby! Ano ba kasi ang nangyayari dito? Kung hindi niya kayang magsalita, ako na magsisiwalat. Ate! Wag! Habang maaga pa, kailangan matigil ng ginagawa mo, Abby. Hindi pwede! Ma, huwag kang makinig sa kanya! Tita Marie, alam niyo ba? Gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ampon niyo! At pinasabog ko na nga ang matinding revelasyon. Nagkatinginan kami ni Abby. Bakas ang puot sa mukha niya, pero hindi ko akalaing sasampalin siya ni tita. Bakit mo nagawa sa akin ito, Abby? Ang dami kong sinakripisyo para sa'yo tapos ito ang igaganti mo. Hindi ko naman sinasadyang maging pasaway sa inyo, May. Habang lumalaki, unti-unti kong nare-realize na may kulang sa pagkatao ko. Kaya pilit kong hinahanap ang pinanggalingan ko. Natagpuan ko ang tunay kong mga magulang pero hindi nila ako tinanggap. Bakit mo pa kasi hinanap ang mga magulang mo? Ibinigay ka na nga nila sa akin dahil hindi ka nila kayang buhayin. Kami lang ng Ate Shaira mo ang nagmamahal sa iyo, anak.
Mahal mo man ako o kinikilala mong anak kahit hindi tayo magkadugo, hindi magbabago ang katotohanan na hindi ikaw ang tunay kong mama. Abby, anak, bumalik ka. Huwag mo akong tatawaging anak, hindi kita ina. Wala kang utang na loob. Ibinigay ko sa'yo halos lahat ng meron ako. Hindi ko naman hiningi sa inyo yan eh. Sumusobra ka na. Makalayas na nga rito. Abby, sandali. Tumakbo kami kagad sa labas para sundan siya. Narinig ko ang yabag niya sa kalsada, mabilis, magulo at parang wala siyang pakialam sa paligid. Puno ng takot ang dibdib ko habang sinusundan namin siya. Abby, huwag kang tumakbo! Pero hindi siya lumingon sa amin, Miss Winnie. Hanggang sa makarinig kami ng isang malakas na busina kasabay ang pag-alingaw-ngaw ng sigaw sa paligid. At sa isang iglap, nawala siya sa paningin ko. Shaira, nasaan ang pinsan mo? Hindi ko po alam, tita. Bigla siyang nawala eh. Hindi kaya... Isa sa mga bystander ang narinig naming malakas na sumigaw. May nabangga raw ng sasakyan. Tumawag daw ng ambulansya. Nakatinginan kami ni Tita Marie at kaagad na lumapit sa pinangyarihan ng trahedya. Hindi kalayuan sa kinaroroonan namin. Nagkakagulo ang mga tao. Nanginginig ang kamay ko habang tumatakbo papunta sa gitna ng kalsada. Kasunod si Tita Marie at tumambad sa harapan namin ng kotse kung saan nasa loob na si Abby, patuwad na pumasok sa driver's seat. Duguan at walang malay. Basag na ang windshield at nagkalat ang bubog sa paligid. Dito na naging hysterical ang pagsigaw ni Tita Marie. Abby! Anak! Isinugod namin si Abby sa ospital, Miss Winnie. Halos hindi pa rin humuhupa ang kaba sa dibdib ko habang nakaupo kami ni Tita Marie sa labas ng emergency room. Napakahaba ng bawat minuto para sa amin. Lord, sana po maging maayos ang anak ko. Tita, wag po kayong mag-alala. Lalabas din po siya ng emergency room. Kakayanin niya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Bakit ba kasi kailangan pa niyang hanapin ang mga magulang niya eh? Bakit kailangan niya pang gumamit ng pinagbabawal na gamot? Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo, tita. May karapatan ka na disiplinahin siya. Nagkataon lang na humantong sa ganito ang katigasan ng ulo niya. Tumingin siya sa akin. Halo-halong emosyon ang nababasa ko sa mga mata niya. Magkahalong takot, pagkadismaya at galit sa sarili. Bakit umabot sa ganito ang lahat, Shaira? Hindi ba ako naging mabuting ina sa kanya? Inalagaan ko naman siya. Ibinigay ang lahat. Itinuring ko siya na galing sa akin. Hindi ako nakasagot. Hanggang sa bumukas ang pinto ng ER, lumabas ang doktor at pinaalam sa amin na stable na raw si Abby. Kailangan lang daw siyang i-monitor. Maraming bubog ang nakuha sa katawan niya, partikular na sa mukha niya dahil din sa lakas ng impact ng pagkakabangga niya. Sabi pa ng doktor, ililipat na sa private room ang pasyente. Napahinga na ako ng maluwag. Sandaling gumaan ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Ligtas na ang pinsan mo, Shaira. Walang nangyaring masama kay Abby. Sabi ko naman po sa inyo, tita eh. Magiging okay din po ang lahat. Walang imposible sa Panginoong may kapal. Tama ka. Pero halika, puntahan na natin siya. Mabuti pa nga po. Sa loob ng silid ng ospital, dahan-dahan kaming pumasok. Nakahiga na si Abby, maputla, may mga benda at nakadextrose. Tahimik siya at nakapikit pero gumagalaw ang talukap ng kanyang mga mata. Abby, anak, kumusta ka na ha? Dahan-dahan siyang gumalaw, pilit binubuksan ang mga mata niya. Naririnig namin ang malalim niyang paghinga, pati ang bahagyang pag-uga ng kama. Nang tuluyan na siyang makadilat, pilit niyang kinakapa ang paligid kaya nagtaka ko. Tapos bigla siyang kumunot ang noo. Abby? Bakit ang dilim? Anak, anong ibig mong sabihin? Ma? Ate? Bakit wala akong makita? Ha? Maliwanag naman ah. Ate Shaira? Joke ba ito? Bakit wala akong makita? Abby, kumalma ka nga muna. Baka nasisilaw ka lang sa liwanag. Wala akong makitang liwanag. Hindi ako makakita. Bakit hindi ko kayo makita? Diyos ko, Shaira. Ano na naman bang nangyayari sa pinsan mo?
Bigla siyang nagwala, Miss Winnie. Napilitan akong tumawag ng doktor na mabilis naman siyang inasikaso. Pilit siyang bumabangon kahit hinahawakan siya ng mga nurse. Nanginginig ang buong katawan niya, umiiyak at halos mawalan ng kontrol. Ayoko ng madilim! Hindi ako makakita! Ano bang nangyayari? Anak, nandito lang kami. Kailangan mo na nating patignan kay Doc ang nangyayari sa'yo. Nasaan kayo? Ate? Mama? Nasaan kayo? Abby, nandito ako. Huwag kang matakot. Pero kahit anong sabihin ko, ramdam ko na hindi na siya mapapakalma pa. At sa puntong yon napagtanto kong hindi lang basta aksidente ang nangyari kay Shaira. May parte sa buhay niya na tuluyan ng nagbago at kami pa ang naging dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Pagkatapos ng muling pagsusuri, kinausap kami ng doktor. Na-damage daw ang mga mata ni Abby kaya siya nawala ng paningin. Sa dami ng bubog na kumapit sa kanyang muka, maraming ugat ang naputol kaya hindi na nagpa-function ng maayos ang kanyang mga mata. Tuluyan na nga siyang nabulag. Hindi lang kami ang na-depress dahil sa nangyari, Miss Winnie. Nagigilty kami sa sinapit ni Abby. Ramdam namin ang pagbabago niya at unti-unting paninisi sa amin kahit nung nagpapagaling na siya sa ospital. Lumipas pa ang ilang linggo at tuluyan na siyang nakalabas. Inalalayan namin siya at nagsilbing mga mata niya para hindi siya madapa. Kaso lang hindi yun sapat. Halika Abby, aalalayan ka namin. Huwag kang mag-alala, kami nang bahala sa'yo. Kasalanan niyo to ate. Kasalanan niyo ni mama ang pagkakadisgrasya ko. Nang dahil sa inyo nabulag ako. Anak, alam mong hindi totoo yan. Alin ang hindi totoo, Mama? Ang pagsabihan mo ko ng masasakit na salita dahil lang sa nagkamali ako, ha? Ganun ba? Abby, hindi atong tamang panahon para pag-usapan yan. Masyadong stress at pagod na si tita para insultuhin mo pa. Pasalamat ka nga hindi ka namin pinabayaan. Hindi ko napigil ang wika na ikinasama ng timpla ng mukha niya. Ayokong narinig na nilalait niya si tita. Kahit man lang simpleng pasasalamat, hindi niya magawang sabihin. Kung alam lang sana ni Abby, halos sa kanya na umiikot ang buhay ni tita Mula noon naging malamig na ang trato sa amin ni Abby. Mas madalas na siyang tahimik, pero umiiyak sa kwarto niya tuwing gabi. Kapag sinusubukan namin siyang kausapin, hindi naman siya sumasagot. Kapag inaalo siya ni Tita Marie, mas lalo siyang lumalayo. Kahit naiinis ako, pinili ko pa rin na pakalmahin ang sarili ko, Miss Winnie. Abby, kumain ka na ba? Anak, nandito lang kami ha. Hindi ka namin pababayaan. Kasalanan niyo to. Kayo ang dahilan kung bakit ako napahamak. Siguro masaya kayo dahil hindi na ako nakakakita, no? Isa na akong inutil. Walang silbi. Palamunin. Pabigat. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi totoo yan. Kung hindi niyo na sana ako kinumpronta. Abby, tama na ha. Kahit sisihin mo pa kami, may kasalanan ka rin naman Alam mo yan, kaya tanggapin mo kung anong nangyari sa'yo. Wala na akong makita ate. Tapos gusto niyo pa akong umakto na okay lang ako? Anak, ginawa namin ang lahat para sa'yo. Hindi totoo yan. Kayo ang dahilan kung bakit ganito na ako ngayon. Isa na akong miserable. Galit niyang wika sabay gamit ng kanyang tungkod para iwan kami. Kahit papano kabisado niya ang buong bahay pati na ang kinaroroonan ng kanyang kwarto. Yun nga lang, madalas ko siyang naririnig na nagmumura kapag nababangga sa bawat dingding ng bahay. Dahil sa nangyari kay Abby, tuluyan na siyang tumigil sa pag-aaral. Lalong lumayo ang loob niya sa amin at mas pinili na lang niyang manatili sa loob ng kwarto. Gayunpaman tuwing aalis ako ng bahay, madalas ikwento ni Tita Marina may dumadalaw na lalaki kay Abby. Si B-Boy. Tita, bakit niyo naman po hinahayaang dalawin ni B-Boy si Abby? Adik po yun Alam mo naman na ayokong magalit sa akin ng pinsan mo, Shaira. Tita, sa panahon ngayon mahirap na magtiwala. Alam naman natin ang ugali ng mga taong gumagamit ng pinagbabawal na gamot Hinahayaan ko na lang siya, iha. Gusto kong manumbalik ang sigla ni Abby sa pamamagitan ng mga kaibigan niya. Sana lang po talaga tita, walang gagawing masama ang lalaking yan. Hindi talaga ako komportable sa ginagawa niya Wala akong tiwala sa kanya. Huwag kang mag-alala, babantayan ko sila kapag nagkita sila ulit. Basta tita kung kailangan nyo ng tulong ko, nandito lang naman po ako. Handang umalalay sa inyo.
Oo naman, Iha. Alam ko naman yun eh. Napanatag ako kahit papano, Miss Winnie, dahil sigurado ako na magiging alerto na si tita sa paligid niya. Isang araw habang nagkakape, natanaw ko sa may garden si Abby. Tahimik lang siyang nakaupo habang dinadama ang malamig na hangin. Lalapitan ko na sana siya kaso natanaw ko si B-Boy na papasok sa nakabukas naming gate. Kaya hindi na muna ako tumuloy. Sa halip, naghanap ako ng mapagtataguan at doon naghintay ng ilang sandali. Lihim akong nakinig sa usapan nila. Abi, nandito na ako. Ayos ah. Lagi inang bukas ang gate nyo para sa akin. Siyempre naman, takot lang sa akin ni Mama na magwala na naman ako, no? O ano? Napag-isipan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Oo, nakapagdesisyon na ako. Pero kakailanganin ko ang tulong mo. Oo naman. Ano ba yun? Hindi alam ni Mama na kumukuha ko ng gamit sa kwarto niya. Ginawa ko yun nung minsang magbanyo siya. Ayos yan ah. Tumahimik ka nga dyan. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Sige na nga. Paano? Tuloy na ba ang plano natin? Siyempre naman no. Heto, tanggapin mo. Nakita ko si Abby na may inabot na mga bagay kay B-Boy. Isang panyo, suklay at lipstick. Hindi ko alam kung anong gagawin niya doon. Pero kinutuban ako nang magbanggit si Abby ng sakit at pagdusahin. Kaagad akong lumabas para kumprontahin sila. Abby, ano yan? Sabay na lumingon sa akin si Abby at B-Boy. Bakas ang gulat sa kanilang mga muka. Halatang may ginagawang kalokohan na nahuli sa akto. Ate Shaira, anong ginagawa niyo rito? Ako ang dapat na magtanong sa inyo niyan. Anong ginagawa niyo, ha? Wala. May hinihiram lang sa akin si B-Boy. Tama. Wala kasi ako ng mga gamit na kailangan kong hiramin eh. Kaya lumapit ako kay Abby. Ikaw talaga, Miss Beautiful. Masyado kang mapagduda ha. Bakit ka naman magiging defensive kung wala ka namang planong masama? Nakakagulat lang naman kasi ang mga tono ng salita mo, Miss Beautiful eh. Bakit nga hindi? Kakaibang mga kilos nyo eh. Ate, pwede ba? Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng kaibigan ko. Umuwi ka na, B-Boy. Sa susunod, bago ka dumalaw kay Abby, magbigay galang ka naman kay Tita Marie. Ano bang pakialam mo ha, ate? Concerned ako kay tita. Ayokong sinasaktan mo siya. Pwede ba ate? Huwag ka nang magkunwari pa. Nagbabait-baitan ka lang naman eh. Baka nakakalimutan mo, hindi ikaw ang ampon ng mama ko. Tama ka, hindi nga ako ang ampon niya. Pero mahiya ka naman. Tita ko ang inaabuso mo na sariling kadugo ko. Ang kapal naman ng mukha mong abusuhin ang sarili kong kamag-anak. Tama nga si tita, wala ka talagang utang na loob. Gusto kong sabunutan si Abby dahil sa ginawa niya. Pero sa tuwing naaalala ko ang sitwasyon niya, hindi ko maiwasang magpigil na lang. Bakit pa kasi may gana siyang sumagot kahit siya naman ang may mali? Galit akong nag-walk out at iniwan sila sa labas. Baka kasi kapag nanatili pa ako ron, masaktan ko lang si Abby. Ayoko pa naman sa lahat yung nauubusan na ako ng pasensya. Hindi ko na kasi napipigilan ng bibig ko sa kasasalita Akala ko kaya kong baliwalain ang ginagawa nila, Miss Winnie. Pero kalaunan, mas naging madalas ang pagkikita nila ni B-Boy. Nakakainis kasi kapag lumalapit siya kay Abby, parang normal na siyang pumupunta sa bahay. Hindi ako hinahayaan ni tita na sitahin ng lalaki. Hayaan ko na lang daw si Abby at baka sakaling sumiglang ampon niya kapag nakikita ang mga dating kaibigan. Hanggang sa isang araw, nagulat ako nang puntahan ko sa kwarto niya si Tita Marie at nalaman kong malubha siyang nagkasakit. Tita, bakit po hindi niyo naman po sinabi na may lagnat po pala kayo? Pasensya ka na, Iha. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil alam kong nagtatrabaho ka at ayokong abalahin ka pa. Kahit na, tita, alam mo naman po na nakahanda akong alagaan kayo kahit na may trabaho pa ako. Ayos lang ako, Shaira. Si Abby na lang ang alagaan mo. Kawawa naman yung pinsan mong yun Alam kong nahihirapan siya sa kalagayan niya ngayon. Naku tita, kung alam mo lang, parang hindi bulag kung kumilos si Abby. Araw-araw siyang dinadalaw ng adik niyang kaibigan. Ay, hayaan mo na, Shaira. Nangihina niyang wika. Inalalayan ko siya para makainom man lang ng tubig. Halos hindi na siya makabangon sa higaan at matinding panghihina ang nararamdaman niya. Ha? Ang init mo, tita.
Ang mabuti pa magpa-check up na lang po tayo. Pero iha, tita, wag mo na po munang isipin ng walang utang na loob niyong ampon. Ako po munang pakinggan niyo ngayon. Sambit ko sa kanya kaya walang nagawa si tita kundi ang sumunod sa gusto ko. Dinala ko siya sa ospital para magpa-check up. Pero kahit ilang test na ang ginawa nila, wala pa ring findings na makita ang doktor. Bakit ganon? Nakakailang test naman na ang doktor. Parang wala silang makitang findings sa pagkakasakit ko. Kung ano-anong gamot na lang ang nireseta nila sa akin para bumaba ang lagnat ko, pero hindi naman nawawala ang sama ng pakiramdam ko. Huwag po kayong mag-alala, tita. Susubukan po nating lumapit sa ibang doktor. Nag-aalala ko sa magiging kalagayan ko. Sakali man, wala nang mag-aalaga kay Abby kapag nawala ako. Tita naman, ang likot po ng imagination nyo eh. Walang mangyayaring masama sa inyo, no? Huwag po kayong masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Pampalubag loob na sabi ko sa kanya. Simula nang dalhin ko si Tita Marie sa ospital, hindi na siya tuluyang gumaling. 2 pang doktor ang magkasunod na kumonsulta sa amin, sinabi na dehydration lang daw at sobrang pagod ang posibleng dahilan ng kanyang panghihina. Pero habang lumilipas ang mga panahon, mas lalo pang lumalala ang kalagayan niya. Napilitan akong mag-leave sa trabaho para maalagaan ko siya. At dahil dito, may mga kakaibang bagay akong napapansin kay tita. Sa tuwing pinupunasan ko siya ng face towel, may napapansin akong kakaiba sa katawan niya. Tila may gumagalaw na bagay sa ilalim ng kanyang katawan. Mga maliliit na insektong bumabakat ang katawan sa manipis niyang balat. At dahil dito nabuo ang hinala ko sa mga ginagawa ni Abby at ng kaibigan niya. Akala ko nga ako lang ang nakakapansin eh. Pero maging si Tita Marie mismo, napansin niyang kakaibang pagbabago ng kanyang katawan. Tita, inumin niyo po itong gamot niyo oh. Shaira, parang may gumagapang sa balat ko. Sigurado po ba kayo? Oo, tignan mo oh. Napatingin ako sa braso niya. Yung mga bukol na akala ko insekto, unti-unti nang nagbubutas at naglalabas ng nana. Amoy malansa at dinudumog pa ng langaw. Tita, ano po yan? Hindi ko alam, iha. Kinakabahan ako. Baka cancer na ito ah. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan, tita. Tinatakot niyo ako eh. Diyos ko, ano na lang ang mangyayari sa anak ko kapag wala na ako? Huminga ako ng malalim. Naiinis dahil sa mga panahong nahihirapan si Tita Marie, wala man lang sa tabi niya si Abby. Literal na kinakalimutan na niya kami kahit pareho lang kaming nasa iisang bahay. Hindi ako nakatiis. Nagpaalam ako kay tita na bababa muna. Dumiretso ako sa kinaroroonan ni Abby. Nakaupo siya sa sala at tahimik na nakikinig ng music. Hininaan ko yon ng makalapit. Sino yan? Kailangan kitang makausap. Sorry, busy ako ate. Huwag mo nga akong pagsalitaan ng ganyan. Paano magiging busy ang isang bulag ha? Iniinsulto mo ba ako? Nagsasabi lang ako ng totoo, Abby. Masyado ka nang nagmamalaki sa lahat ng bagay. Mahiya ka naman. Ano ba kasi ang kailangan mo? Malubha na si tita. Ni minsan hindi mo man lang siya dinalaw. Hindi ka ba naaawa sa kanya ha? Nabuhay ka at nagkaroon ng pangalan ng dahil sa kanya, Abby. Sana man lang gantihan mo siya ng kabutihan bilang pasasalamat. Galit kong wika sa kanya. Hindi ko na hinintay na sumagot pa siya sa sinabi ko. Mabibigat ang hakbang na iniwan ko si Abby sa ibaba. Kahit pinagalitan ko na siya at pinagsalitaan ng hindi maganda, nanatili pa rin siyang manhid sa lahat ng sakit na dinulot niya kay tita. At yon ang nakapagpapalala ng kalagayan ng kawawa kong tiyahin. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumalala ang kanyang kondisyon. Paulit-ulit ang pagsusuka niya at may pagkakataon pang dumuduwal siya ng may kasamang dugo na. Kahit ilang pagsusuri na ang ginawa, walang malinaw na sanhi na makita ang mga doktor. Walang infection, walang internal disease, walang maipaliwanag sa biglang panghihina niya. Hindi ko na kayang tiisin ang karamdamang ito, iha. Siguro, kailangan ko nang tanggapin ang magiging kapalaran ko. Tita naman, wag po kayong ganyan. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa inyo. Matanda na ako, Shaira. Siguro kung may mga maibibigay pa ako para sa anak ko, yun ay ang mga mata ko.
Tita, ano ka ba? Hindi pwede. Ayoko. Kahit magalit kayo sa akin, wag na wag niyong gagawin yan. Ngumiti lang sa akin si Tita Marie. Hindi siya nakinig sa mga paliwanag ko. Wala akong magawa kundi ang hayaan na muna siyang mapag-isa. Pero kung alam ko lang, sana binantayan ko siya ng mga oras na yon. Mapipigilan ko pa sana ang pagtawag niya sa doktor na nag-asikaso kay Abby noong makonfine ng babae. Nakahanda pala siyang i-donate ang mga mata niya. Habang tumatagal, mas nahihirapan na akong intindihin ang mga nangyayari sa bahay. Napapansin ko ang biglaang pagdami ng mga insekto, langaw, lamok at mga bubuyog. Si tita, tuluyan ng naratay sa kama. Sa tuwing pupunta ako sa kwarto para alagaan siya, lagi akong naka-face mask at guantes. Oras-oras kong chinecheck ang balat niyang dahan-dahan ng natutuklap hanggang sa magsugat. Dito na ako nagdesisyon na lumapit sa isang albularyo, si Mang Topper. Mabuti na lang isang kasamahan ko sa eskwelahan ang nagturo sa akin kung saan siya mahahanap. Kinausap ko siya tungkol sa kalagayan ni tita. Sa katunayan, pinuntahan niya pa kami sa bahay. Nagulat siya sa naging itsura ni Tita Marie. Sa tingin ko'y hindi normal ang karamdaman niya, Iha. May nakikita akong itim na aura na nakapalibot sa katauhan niya. Ibig sabihin, isang nilalang ng dilim ang gumagawa ng kasamaan para magdusa siya. Tulungan niyo po ako, Mang Topper. Maawa naman po kayo sa tita ko. Hindi niya deserve na magkasakit ng ganito. Huwag kang mag-alala, Shaira. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para gumaan man lang ang pakiramdam niya. Pero tatapatin na kita, ha? Malala na ang kalagayan ng Tita Marie mo. Mahihirapan na tayong bawiin ang dati niyang kalusugan. Tuluyan ang bumaon sa katawan niya ang kulam. Napaiyak ako dahil sa narinig, Miss Winnie. Mabuti pong tao ang tita ko eh. Hindi ko matanggap na sa ganitong klaseng kamatayan siya mawawala. Umaasa ako na may solusyon pa. Kaya naman hinayaan ko si Mang Topper na magsagawa ng pagtatawas. Iniwan ko ang matanda sa kwarto kasama si tita. Sabi niya wala naman daw akong dapat na ipag-alala dahil safe ang gagawin niya. Kung bakit ba naman kasi saktong-sakto na nahuli ko sa pagkakataong yun sina Abby at B-Boy na nagbubulungan. Akala ng dalawa busy ako sa kwarto ni tita kaya hindi nila akalain na maririnig ko ang pinag-uusapan nila. Sigurado ka ba talaga ha na matibay ang kulam na ibinaon mo sa katawan ni mama ha? Oo, sigurado ako. Magaling naman kukulam ang nilapitan ko eh. Kaya panigurado, hindi na siya magtatagal pa. Mabuti naman kung ganon. Gusto kong maranasan niya kung gaano kasakit ang naranasan ko ngayon. Hindi ko gusto ang ginagawa niya. Yung tipong aakto siya na mahal niya ako. Tapos malalaman ko, ginawa lang pala niya akong trophy para maipagmalaki niya sa iba na may anak siya. Okay naman sa akin ang mama mo eh. Ang concern ko lang, hindi mo magagawa lahat ng gusto mo dahil nandyan siya. Kukontrolin ka niya. Kaya nga nandito ka, hindi ba? Para tulungan ako? After all, hindi nila ako pagbibintangan dahil nga bulag ako at wala silang makukuhang ebidensya laban sa akin. Sa bagay, tama ka dyan. Sa pagkakataong yon, hindi na ako nakapagpigil pa, Miss Winnie. Kaagad kong sinugod sina Abby at B-Boy. Wala akong pakialam kahit bulag pa ang kinikilala kong pinsan. Tingin ko sa kanya sa mga oras na yon, isang ahas na nakahandang tumuklaw sa mga taong bumuhay at nag-alaga sa kanya. Gulat na gulat si B-Boy nang bigla akong lumitaw sa harapan niya. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo ha? B-Boy, bakit? Walang iya ka, Abby? Malakas na lumagapak ang kamay ko sa kanyang pisngi. Hindi man nakakakita si Abby ng mga sandaling yon, kaagad niyang nasapo ang kanyang muka. Saglit siyang nataranta, hindi malaman kung ano ang gagawin. Ate, bakit ka ba nananakit ha? Nagtatanong ka pa? Narinig ko kayo. Hayop ka, ilang linggo nang nagdurusa si Tita Marie, pero ikaw lang palang nagpakulam sa kanya. Akala ko may malubha siyang sakit, pero kagagawan mo lang palang lahat. Sige, aamin na ako. Kagagawan ko nga ang lahat. Pero masisisi mo ba ako ha, ate? Sinira niya ang buhay ko. Dahil sa kanya nabulag ako. Gaga ka pala eh. Bakit mo sinisisi kay titang nangyari sa'yo? Sino bang tumakbo nung araw na kinumpronta ka namin ha? Sino bang bumangga sa kotse?
Inutusan ka ba niya, ha? Hindi ba? Umalis ka dahil ayaw mong malaman namin ang totoo. Hinayaan niyo na lang sana ako mamatay. Akala niyo ba talaga okay lang ako, ha? Na masaya ako sa kalagayan ko? Hindi na ako normal, wala na akong makita. Pwes, hindi ko nakasalanan yan. Ikaw naman ang may gusto niyan ang mapariwara ka. Kung alam mo lang at kung nakikita mo lang sana mga sakripisyo ni tita para sa'yo. Yan naman ang hirap sa inyo puro kayo sumbat, puro kayo pahirap. Ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo. Wala kaming kasalanan doon ha, Abby. Kaya sana naman maging matured ka na. Ilang taon ka na tapos ganyan ka pa rin mag-isip? Malakas ko siyang sinampal ulit dahil umaasa ako na magigising na siya sa katotohanan. Si Biboy naman parang tuta na natakot sa bagsik ko. Nang makita niyang nakatingin ako sa kanya, kaagad siyang namutla. Hoy ikaw, ano pang tinitingin-tingin mo ha? Lumayas ka na! Teka, hindi ko pwedeng iwan ang kaibigan ko. Pwede ba? Hindi ako kagaya mo na kriminal kaya umalis ka na! Sa huli walang nagawa si Biboy kundi ang umalis. Naiwan si Abby na nakayuko. Sa totoo lang, kayang-kaya ko siyang saktan pero hindi ko na ginawa. Tama ng 2 sampal na pinatikim ko sa kanya. Nasa ganoon kaming posisyon nang lumabas si Mang Topper mula sa kwarto ni tita. Mang Topper, kamusta po ang tita ko? Pasensya na, Iha. Hindi ko pa magawang alisin ng buo ang kulam na nakabaon sa kanyang katawan. Malakas ang orasyon na ginamit ng mangkukulam. May iba pa po ba tayong pwedeng gawin? Heto ang payo ko lang sa inyo. Maging mahinahon at mahaba ang pasensya para sa tita nyo dahil sa totoo lang, hindi na siya magtatagal pa. Sigurado po ba kayo? Mawalang galang na po, pero hindi naman kayo ang Diyos Paano nyo nasasabi na hindi na siya magtatagal? Marami na akong ginamot na pasyente na kagaya ng kalagayan ng tita mo. At ilan sa kanila, hindi na nabuhay. Siguro, milagro na lang ang hihintayin natin para gumaling siya sa kanyang karamdaman. Dito na po ako napaiyak, Miss Winnie. Kahit siguro gumulong pa ako sa pagwawala at maghanap ng ibang albularyo na pwedeng makatulong sa amin, baka nga po huli na ang lahat at kasalanan nito ni Abby. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magkakasakit ang tita ko. Kaya naman masama ang loob ko sa kanya. Nang mga sumunod na araw, wala akong ibang ginawa kundi ang asikasuhin ng may sakit kong tita. Hindi ko na rin binabanggit pa sa kanya ang ampon niya dahil ayoko nang malungkot pa siya. Pero may mga pagkakataon na tinatanong niya sa akin kung kumain na ba si Abby, kung nagpapahinga na ba siya at uminom na ba ng gamot. Wala akong ibang naging sagot maliban sa pagtango. Shaira, huwag ka sanang magtatanim ng sama ng loob sa pinsan mo ha. Sana patawarin mo siya sa mga kasalanan niya. Paano ko naman po gagawin yon, tita? Hanggat nakikita ko kayong nakaratay dito sa kama, palagi kong naiisip ang kasamaan na ginawa niya laban sa inyo. Isipin niyo na lang, binuhay niyo siya, binigyan ng pangalan, binihisan, pinag-aral, tapos ipinakulam pa niya kayo? Napakawalang hiya niya, tita. Wala siyang utang na loob. Hindi ko naman iniisip yun, Iha. Ang sakin lang, kapag nawala na ako, kayo nang bahala sa lahat ng maiiwan ko. Pakiusap ko rin sa'yo na huwag mong pababayaan ang pinsan mo. Hindi ko po yan maipapangako, tita. At hanggang may magagawa pa ako, hindi ako papayag na mawala po kayo. Sabi ko sa kanya, tipid lang nang umiti si tita. Hindi ko po alam na yun na pala ang huli naming pag-uusap. Kinabukasan, kapapasok ko pa lang ng kwarto niya, nakaramdam na ako ng kakaiba. Tahimik at hindi ko man lang naririnig ang malalalim niyang paghinga. Lumapit ako sa kinahigaan niyang kama. Nakapikit na si tita. Kung anong pwesto niya kagabi, ganun pa rin ang pwesto niya nang balikan ko. Sinubukan kong gisingin si tita pero nakakailang yugyug na po ako sa kanya, hindi pa rin siya nagigising. Nang hawakan ko ang kamay niya, dito na po ko kinabahan. Malamig na ang palad niya. Naninigas na rin ang balikat at mukhang hindi na humihinga. Dito ko napagtanto na wala na po talaga si tita. Tahimik akong umiyak sa paanan ng kama niya. Hindi ako nagwala o sumigaw pero tahimik kong inabot ang nakatuping papel na hawak niya.
Nang basahin ko ito, lahat ng nilalaman ay tungkol sa akin at kay Abby. Labag man sa kalooban ko, wala akong magawa kundi ang sundin ang huli niyang habilin. Hindi ko na namalayan ang bilis ng mga pangyayari. Dinala namin sa morgue si tita. Tahimik lang noon si Abby. Alam na niya ang nangyari sa nanay-nanayan niya. Habang hinihintay, galit ko siyang hinarap. Ano, masaya ka na ba ha, Abby? Patay ng mama mo. Ano, mag-celebrate ka na. Bakit ka ba ganyan magsalita sa akin ha, ate? Bakit ba kahit ako na nga itong nahihirapan, ako pang lumalabas na masama? Kailangan ba talaga na paulit-ulit ka, Abby, ha? Ikaw lang naman talagang may kasalanan eh. Bakit kailangan mo pang idamay ang tita ko? Mama ko rin siya, ate. Hindi ko naman ginusto na mangyari ito sa kanya eh. Ah, talaga? Hindi mo ginusto pero pinatay mo. Ginusto ko lang naman siyang turuan ng leksyon eh. Hindi ko alam na sumobra pala ang pinagawa ni B-Boy. Kahit kailan hindi kita mapapatawad. Ate naman, wala na si Mama. Ano pa bang silbi kung magagalit ka sa akin? Alam mo kung anong silbi kung bakit kailangan kong magalit sa'yo kahit wala na si tita? Ito ang paraan ng pagpapakita ko sa kanya ng respeto. Hindi katulad mo. Galit kong wika sa kanya sabay tapo ng papel sa kanyang paanan. Sinubukan niya itong kapain. Pilit na hinahanap hanggang sa magtagumpay siyang makuha ito sa sahig. Ano naman ba ito, ate? Alam mo ba kung anong nakasulat sa papel na yan? Yan ang huling habili ni tita. Kapag may mangyaring masama raw sa kanya, ibibigay niya sa iyo ang mga mata niya. Bibigyan ka niya ng pagkakataon na makakita ulit. Ano? Tama ka. Naging mabuti si tita sa iyo sa huling pagkakataon. Ooperahan ka at ibibigay niya sa iyo ang mga mata niya. Sana naman makonsensya ka sa mga ginawa mo sa kanya. Hindi siya mamamatay kung hindi mo siya pinakulam. Dismayado kong wika sa kanya sabay tinalikuran ko siya. Hindi ko naman tuluyang iiwan si Abby, Miss Winnie. Hindi pa rin siya nakakakita at hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang na maglakad kung saan-saan at baka mapahamak naman siya. Pero oras na maoperahan ang kanyang mga mata, hindi ko na siya hahayaan pang umuwi sa bahay. Bahala na siya sa buhay niya. Akala siguro ni Abby na iiwan ko na nga siya dahil dahan-dahan siyang umiiyak at kahit hirap sa paggalaw dahil hindi makakita, pinilit niyang lumuhod at narinig ko ang paghingi niya ng tawad kay tita. Ma, sorry po. Sobra akong binulag ng galit ko sa inyo. Hindi ko na naisip na sa bawat pagkakamali na ginawa ko ay nasasaktan pala kayo. Patawarin niyo po ako. Gusto kong sabihin sa kanya na huli na ang lahat dahil kung kailan pa siya nagsisisi, wala nang babaeng bumuhay sa kanya at naging magulang niya sa mga panahon na itinakwil siya ng sarili niyang ina. May mga tao nga siguro na kahit ilang beses pa nating tulungan, wala pa ring utang na loob, Miss Winnie. May mga tao na para bang tingin nila sa tulong na hinihingi nila sa atin, obligasyon natin na kailangang ibigay. Masama man ang loob ko pero tumupad ako sa huling kahilingan ni tita. Pagkatapos nga siyang mailibing, isinagawa namin ang operasyon para kay Abby. Ibinigay ni tita sa kanya ang kanyang mga mata. Medyo mahaba po ang proseso pero nagtagumpay naman po ang operasyon. Pagkatapos ng ilang gamutan, bumukod ako ng tirahan kay Abby. Tutal nakakakita na naman siya eh. Huling balita ko umiwas na siya sa kaibigan niyang si B-Boy na nahuli kamakailan dahil sa pagtutulak ng droga. Si Abby naman ilang beses kong nahuli na dumadalaw sa puntod ni tita. Hindi rin biro ang dinadala niyang lungkot at konsensya pero pinili kong manahimik at hindi na nagpakita pa sa kanya kahit kailan. Gusto ko siyang turuan ng leksyon na hindi lahat ng tao ay pwede niyang saktan kagaya ni tita. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Nagmamahal, Shaira. Sana po nagustuhan niyo ang ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon. Abangan niyo pa po sana mga susunod naming upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin, maka 100k subscribers po tayo. Malapit na yun. Siyempre po sa tulong po ninyo. Tama. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Salamat po sa pakikinig.
na nagsasabing maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat.